Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat na magta-try magtapos ng lahat ng part by part itong season ko na to. Season 22 na po guys. Season 22 na ng What is Written Truly Happen. Kay buti po talaga ng ating Creator. Kasi niloloob pa po niya, pinapahintulot pa po niya na makagawa ako ng mga ganitong content. Maraming salamat po sa lahat ng nag-view ng profile ko. Sana po kahit papano yung mga nakakakita ng mga content ko, nakakapagtawid po ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation na hinango ko rin po sa mga documentary about sa love letter ng ating Creator. Sigad na po ang bahala sa ating lahat guys. Sana po magpatuloy-tuloy pa rin tayong nagtitiwala sa Kanya. Huwag po natin masyadong ika-unwind ang ating mga sarili guys. Kasi hindi naman po gano'n na talaga kaganda ang mga nangyayari sa bansa to bansa ng mundong ito. Lagi po tayong magpaka-alerto. Ako po hanggat maaari guys, sinisikap ko po sa aking kaliitan na kahit papano bago man lang po ako bawian ng buhay ng ating Creator makapag-share man lang po ako ng maliit na motivation sa aking kapwa-tao na makakapagpatibay pa sa pananalig niya, sa pagmamahal at pagtitiwala ng taong makakakita ng content ko doon sa nag-iisang nasa itaas na talagang dadating ang isang araw haharap po tayong lahat. Kay tulog man po tayo o buhay pa tayo pagdating ng araw na yon, hindi na po magtatagal ang araw na yon guys. Dapat po magpaka-prepare din tayo. Kung pinaghahandaan po natin yung ikagaganda pa ng negosyo natin, ikagaganda pa ng mga pinapangarap natin, yung pag-aaral natin, yung pag-graduate natin sa mga degree na hinahabol nating matapos, yung mga paghahabol natin para mas kumita pa mga business natin. Wag po natin kakalimutan guys na habulin din po natin na lagi nating i-glorify ang ating Creator sa abot ng ating kaliitan, sa abot ng ating kakayahan, sa abot ng wisdom, sa abot ng faith na binibigay ng ating Creator sa bawat isa sa atin. Amen. Sana po hindi po natin gagawing option lang lagi ang ating Creator. Lagi po nating iuna siya sa lahat, sa lahat ng mga motivation ginagawa natin sa ating buhay, sa pangkasalukuyan nating buhay. Kasi guys, ito po guys, facts po to. Kahit po i-research nyo pa to, mag-research tayo ng sabay-sabay. Ang buhay po talaga natin ay meron pang isang paparating na totoong buhay. Ito pong lupang ito pong mundong ito, testing ground lang po talaga ito. Yan po madalas po yung ipinapaalala ng mga matutuwid na pare, ng mga matutuwid na mangangaral, matutuwid na pastor ng huling generation natin. Wag na po tayong magpetex-petex, wag po nating ignorin yung mga nangyayari sa palipaligid natin sa iba-ibang bansa, sa maliliit na bansa, sa malalakas na bansa. Kasi po hindi naman po pwedeng lahat ng nangyayari sa paligid ng mundong ito, sa bansa na ginagalawan natin sa mundong ito, hindi naman po pwedeng lahat yan peke. Karamihan nga po dyan totoo. Yung iba nga po talagang pinaprangka na po nila yung mga dokumentary nila. Hindi na po sila nagpapaligoy-ligoy guys. Pipiliin lang po natin talaga yung talagang kumbaga sa kasi maraming din po kasing nagtatawid ng peking balita, peking news hindi po pwedeng lahat ng nangyayari sa paligid ng mundong itong ginagalawan natin peke. Karamihan din po dyan meron din pong totoo. Yung iba nga po akala nila parang nananakot lang yung iba. Wag po nating pananatilihin yung motivation na yun na yung iba'y nananakot. Kahit po tayo kinakabahan, kahit po tayo natatakot, tanggapin po natin yung realidad. Ang realidad po, ang mundong nandito na ginagalawa nating lahat, ito po'y malapit ng magwakas. Ito po'y malapit ng palitan talaga nung isang nag-iisang infinite at nung kanyang dakilang anak. Ngayon, marami pong lumalabas na mga dokumentary na ginagamit din po yung deception nung kalaban ng ating Creator.
na ginagamit niya po yung mga alien, bla bla bla. Eh, kay totoo man yan o hindi, basta ang panghawakan po natin, ang pagtibayin po natin, eh merong isang araw na tayong lahat po, ang buong mundo po, lahat po, patay man o buhay ang tao, ang humanity, eh meron pong verdict na mangyayari. Kasi hindi po pwedeng ang creator natin ipapayag na wala talagang verdict, wala talagang tunay na justice. Kasi mawawalan po ng saysay, mawawalan po ng kabuluhan, pati po yung mga nangyari dun sa unang siglo pa, yung mga unang propetang namatay na hindi nakakuha ng justice. Eh, wala pong kakwenta-kwenta yung ginawa nila, yung mga inaasam-asam nilang reward na ipinangako ng bigatin sa ni, wala pong kwenta lahat yun kung walang verdict na mangyayari. So, ibig sabihin po, totoo po talaga, may mangyayari po talagang isang araw na judgment day ng ating creator. Kaya yan po ang dapat nating i-prioritize. Huwag po nating i-prioritize yung mga material things, yung materialism na ipinalalaganap ng kalaban ng ating creator at yung deception. Kasi in the long run po guys, ito po mismong nasa loob ng ating human body na to, eh yun po yung magsasuffer at yun din po yung mag-i-enjoy ng reward na ipinangako ng ating creator. Kasi kahit po natin ignorin yung mga nangyayari ngayon, eh wala nga pong makakapagsabi kung saan talaga napupunta yung espiritu ng isang tao kapag namatay eh. Pero ang iniwan pong facts ng ating creator eh, itinatago niya po muna yan. Nagpapahinga po muna ang mga yan. Tapos sabay-sabay po tayong bibigyan ng hatol ng Panginoon. Isang araw lang po yun. Eh wala na pong makakapagsabi sa atin kung any moment po pwede pong bumuhos na yung climax ng tribulation eh. Kasi ang binitawan po kasi ng ating creator, nung 50 years po na nakaakyat na sa ikatlong langit, nag-uumpisa na po yung tribulation. So, siglo by siglo po, patibay po ng patibay yung evidences na talagang may tribulation. Ang iniintay na lang po talaga natin yung pinaka-climax po. Ay hindi na po malayong mangyari yan. Malapit na po yan. Ang dami na pong nagsasalita ngayon, mga mismong scientist pa, na na hindi na po yan naabuti ng sobrang tagal. Yung iba nga po, ini-estimate nila bago mag 2030, may mga matitinding kalamidad na kakaharapin ng mundong ito. Yan po ang ating yan po ang ating paghandaan. Mas maganda pong ipakita natin sa ating creator guys, na talagang tayo, hinahanap natin yung motivation niya. Hindi tayo nagkikling dun sa mga motivation ng mga hersey lang. Kasi mas gusto po ng Panginoon saan niya natin binibigay yung 100% nating trust. Amen. Yan po ay facts. Kahit po i-research pa natin yan, guys. Tsaka mas maganda pong yakapin na natin ang yakapin ng wisdom ng ating creator. Pilitin na po nating ihulma yan sa buhay natin. Pilitin na po nating pagsikapan na po nating talagang isabuhay ang bawat inuutos sa atin ng ating creator. So, bali ito pong season ko na to, ito pong season 22, mga facts din po to na nagpapatunay na talagang may isang kalalagyan ng isang taong patuloy-tuloy sa kasamaan, patuloy-tuloy sa pagsaway, sa mga motivasyong ipinapagawa sa atin ng ating creator. Bali, part 2 na po to guys, part 2. Thank you so much po sa inyo na magpapatuloy na tapos. Hindi ko po alam kung ano aabutin hanggang ilang part to pero sana po, try nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang final part. Thank you po. So, bali ito pong number 2 na nagpapatunay na talagang merong hell na pupuntahan talaga yung mga taong sumusuway sa ating creator. Punishment, eternal punishment po. Yan po ang ikalawang facts na talagang meron talagang hell. Kasi yung iba po hindi talaga naniniwala eh. Kailan pa po tayo maniniwala? Kapag kagawal na tayo sa oras. Ipangit po yun. Hindi po tayo kalulugodan ng ating creator. So, ang sabi po dun sa dokumentaryong napanood ko, which is facts din po talaga, eternal punishment. So, hell is a place of eternal torment. Yan po tunay na tunay. There is no escape and time does not exist in hell. Sundan nyo pa po guys, sana po kahit papano may mga motivation po talaga kayong makuha sa bawat part ng mga content ko. Thank you po and God bless us all po. Ingat po tayo and always be steadfast in your faith to our Creator. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. God bless us all po.